Umakyat siya sa langit, pero ipinagpatuloy niya ang misyon sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, May 17, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon o Ascension Sunday. Sa unang tingin, parang iniiwan tayo ni Jesus. Umakyat siya sa langit, naiwan ang mga alagad. Parang naging uncertain ang sitwasyon. Pero para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, alam ninyo ito. Minsan, ang commander ay umaalis. Hindi para iwanan ang misyon, kundi para ipagkatiwala ito sa kanyang mga tauhan. Ganito rin ang ascension. Hindi ito pag-abandona. Ito ay pagtitiwala. Ito ay pagpapasa ng misyon. Kahit umakyat si Jesus, ang misyon ay nagpapatuloy sa atin. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 1, verses 12 to 14, pagkatapos umakyat ni Jesus, hindi nagkawatak-watak ang mga alagad. Nananatili silang magkakasama. Disiplinado sila. Nananalangin sila bilang isang grupo. Sa buhay sundalo, sa buhay militar, alam ninyo ito. Kapag wala ang leader sa harap, kapag hindi malinaw ang sitwasyon, doon nasusubok ang disiplina. Hindi ka basta aalis sa pwesto. Hindi ka bibitaw sa misyon. Mananatili kang nakafocus. Ganyan ang ginawa ng mga alagad. Kaya sa gitna ng uncertainty, manatiling nagkakaisa at nakafocus sa misyon. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, chapter 4, verses 13 to 16, sabi ni San Pedro, ang pagsunod kay Kristo ay may kasamang sakripisyo. Ang paggawa ng tama ay hindi laging madali. Bilang sundalo, alam ninyo ito. Ang misyon ay may risk. Ang serbisyo ay may sakripisyo. Ang tungkulin ay may hirap. Pero, sinabi ni Pedro, huwag ikahiya ang paghihirap para sa tama. Dahil ang sakripisyo ang nagbibigay saysay sa misyon. Ang hirap ang nagpapalakas ng karakter. Ang katapatan ang sukatan ng tunay na paglilingkod. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 17, verses 1 to 11, bago umakyat si Jesus, nananalangin siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, Ama, ingatan mo sila. Napakalalim nito. Kahit siya ay paakyat sa langit, hindi niya iniwan ang kanyang mga tao. Ipinagkatiwala niya sila sa Diyos. Tiniyak niya na sila ay protektado. Para sa inyo sa serbisyo, nakadeploy ka, pero hindi ka pinabayaan. Nasa assignment ka, pero hindi ka nag-iisa. Nasa mission ka, pero may nagbabantay sa iyo. Ang Diyos ang sumasaklaw sa iyo. Sa buhay, may mga pagkakataong malayo ka sa pamilya. May mga misyon na mabigat. May pressure at responsibilidad. May mga sandaling pakiramdam mo, nag-iisa ka. At minsan, nasasabi mo, Lord, kasama pa ba kita? Lord, ginagabayan mo pa ba ako? Ang sagot ng Ascension, oo, kasama mo pa rin siya. Oo, ginagabayan ka pa rin niya. Oo, inaalagaan ka pa rin niya. Pero ngayon, ikaw na ang instrumento niya. Ikaw ang kanyang presensya sa lugar na kinalalagyan mo. Ikaw ang tagapagpatuloy ng kanyang misyon. Ang serbisyo mo ay hindi lang trabaho. Ito ay misyon. Ito ay tungkulin. Ito ay layunin. Ang tunay na panganib ay hindi ang pag-akyat sa langit ni Jesus, kundi ang pamumuhay na parang wala na siya. Kapag nakalimutan mo ang presensya niya, nawawala ang direksyon, nawawala ang layunin, nawawala ang lakas. Kaya ang pag-akyat sa langit ni Jesus ay hindi pag-alis. Ito ay deployment. Hindi ka iniwan, ikaw ay pinagkatiwalaan. Hindi ka nag-iisa, inaalagaan ka ng Diyos. Dahil sa huli, tuloy ang misyon. At ikaw ay bahagi nito.
Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ay umakyat sa langit, ngunit hindi mo kami iniwan. Palakasin mo ang lahat ng mga sundalo at nasa uniforme sa kanilang misyon at sakripisyo. Panatilihin mo silang nagkakaisa, disiplinado at tapat. Ingatan mo sila sa bawat tungkulin at assignment. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa dahil ikaw ay laging kasama nila. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.